Maiksi lamang ang buhay. Kaya dapat wag natin itong sayangin sa pagtatanim ng sama ng loob, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Matuto tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin sa nakaraan. At patuloy nating mahalin yung mga taong kasama natin sa kasalukuyan. Ikaw, mayroon ka bang mahal sa buhay na gusto mong patawarin o hingan ng tawad? Maswerte ang mga anak na kompleto pa at kasama pa nila ang kanilang mga magulang. Dahil mayroong ibang tao na wala na ng magulang dahil kinuha na ng may kapal na sila ay mga bata pa lamang. Mayroon ding mga anak na hindi na naabutan ng kanilang mga magulang dahil tinakbuhan ng kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. Pero paano na lamang kung meron kang magulang kaya lang ay hindi mo na makasundo o tinatata ng maganda at tama? Mga kaibigan, katulad din ba kayo ng bida sa ating istorya? Tara at sabay-sabay nating pakinggan ang istorya ng kanyang buhay, pagmamahal at paglaban at sabay-sabay din tayong maiyak, magalit, mainis at matuwa sa kwentong pinamagatang A Glimpse of Tears. Sa nag-iisa at nangungunang Jose Palmay Station sa paaralang PCCR. Dear Mama Chacha, ako po si Kurmi. 18 taong gulang. Estudyante pa lamang lumaki na ako sa isang mahirap na pamilya at hayaan niyo po akong ibahagi ang aking tunay na buhay. Sa buhay, hindi natin namamalayan na hindi pala natin na-appreciate yung existence ng mahal natin sa buhay. Hanggang sa isang iglap, Naligo at nagbihis na ako ng uniform at nagmamadaling kumain. Ma, papasok na ako. Ay, teka anak. Yung baon mo, nabigay ko na ba? Hindi pa. Ma, kailangan ko pala ng 500 para sa project namin gagawin. Ang laki naman yan, nak. Wala pang budget si mama. Pwede bang 100 muna, nak? Hindi na talaga kaya ng budget natin eh. Paano na yung project ko, ma? Kailangan ko na magawa ng maaga yun. O sige, utang na lang ako kay Mariong Jobilin. Ayan, nak. Aral mabuti, ha? Okay, ma. Bye. Paglabas ng bahay, nakita ko agad ang dalawa kong kaibigan na naghihintay sa labas. Uy, Preni, kanina pa kami naghihintay dito. Ang tagal mo sobra. Sorry na, te. Napuyat lang kagabi. Sorry, ganda lang. Wow, te. Malilit na tayo sa klase. Ganda-gandahan ka pa dyan. Tara na. Okay, class. Good morning. Good morning po, ma'am. Ma'am. Habang nagtuturo ang teacher nila, nakikipagdaldalan sila sa likuran. Hoy Corinne, sama ka sa amin mamaya, inom tayo nila Valerie. Pas muna ako. Marami pa kasi akong gagawin. tara te, ngayon lang ulit to. Sorry talaga, magiging busy kasi ako ngayon. Ano yan? Sino yung nagkukwentuhan dyan sa likuran? Wala po, ma'am. Hoy, Preni, kain na tayo sa kantin. Nagugutom na ako, my gosh. Ay, sige. Mauna na kayo. CR lang ako. Okay, ingat. Baka madulas. Kay Gian lang. Pagpunta niya ng CR, nakita niya si Ruiz at si Valerie na nagbe-vape. Hoy Corinne, gusto mo try? Sige. Buisit, ang tapang. Masasanay ka rin. Gusto mo bumili? 250 lang. Ay, sige Bea. 250 lang ah. Inabot ko ang perang ibinigay ni Mama na 500. Hoy, tara na. Baka mahuli pa tayo. Ang tagal mo naman, Preni. Sorry te. Bumili pala akong vape kay Valerie. 250 lang. Huy, Preni, patry naman ako niyan.
Hindi na, te. Lalawayan mo pa. Madamot te ah. Nang matapos ng klase, naglalakas si Gian kasama ang kanyang mga kaibigan. Ano pre, hits tayo? Doon tayo sa bahay namin. Sama ka sa amin, Charles. Bawal yan tol, di ba? Pasa ako dyan. Sus, parang hindi tropa. Magugustuhan mo to par, promise. Minsan na naman to, tara. Try mo lang par, magugustuhan mo yan. Sige par, try lang ako isang beses. Nice one. Habang papunta sila sa bahay nila Ristin, bigla nilang nakasalubong sila Corinne. Uy, sigurin mga tol. Pas muna ako yan, yayain ko lang lumabas. Wait. Sige tol, ingat kayo. Iyain mo tol ah. Sige, ako bahala. Kayo na bahala dyan kay Charles ha. Tapos ng klase nila Corinne, naglalakad silang tatlo ng kanyang kaibigan pa uwi. Uy mga preni, grabe naman magpagawa ng assignment si Ma'am Cordoba. Parang pupuyatin na naman ako mamayang gabi. Hay nako. Oo bakla, di naman tayo gumagawa ng assignment, kay Corinne lang tayo kumokopya. At tila napansin ng dalawang kaibigan ni Corinne na tahimik siya. Uy Preni, okay ka lang ba? Ba't ang tahimik mo? Huwag mo sasabing BF mo na naman yan. Hindi, te. Marami lang iniisip. Dumagdag pa kasi yung mga assignment. Habang naglalakad sila Corinne, nakita nila si Gian papalapit sa kanila. Te, may pupuntahan pa pala kami ni Richard. Mauna na kami ha. Ha? Saan na? Tara na, makiki-apple ka pa eh. Bye, Preni. Ganun ba? Sige, ingat. Uy, Corinne, kamusta? Yayain sana kita mag-date. Free ka ba ngayon? Okay lang. Tara, free naman ako ngayon. Wala naman akong gagawin. Tara, may alam akong place na maganda. Habang sila ay nag-i-enjoy sa kanilang date, biglang may inalok si Gian sa kanya. Corinne, try mo to. Ay, ano yan? Ayoko masama yan, Gian. Bakit meron ka niyan? Tinry ko lang naman siya tapos nagustuhan ko. Kaya yun, gusto ko sana may experience mo rin para malaman mo kung gaano kasarap. Sure ka ba? Hindi tayo mahuhuli nito. Hindi yan, ako bahala. Nagtry ako at tila may naramdaman akong pagkahilo at nagiba ang pakiramdam ko. Matapos kong itry, nagustuhan ko ito. Oo nga no, masarap. Sabi sa'yo gusto mo? Oo, thank you. Uuwi na ako, baka naghihintay na magulang ko. Tara, dinay na sa inyo. Ay, ako na. Okay lang, kaya ko na sarili ko. Malapit naman na ako. Tsaka malaki na ako, no? Ganun ba? Sige, ingat ka. Salamat ulit. Chat mo ako pag nakauwi ka na. Okay, bye! Pagpasok ko sa bahay, galit na nadatnan ko si nanay na naghihintay sa akin sa pintuan. Ba't ginabi ka? Kanina pa kita tinatawagan at di ka sumasagot. Sorry, ma. Nalobat kasi ako eh. Tsaka gumawa kasi kami ng project. Yung sinabi ko kanina gagawa kami ng mga kaklase ko kaya ginabi na rin. Pautal-utal kong sinabi ang salitang gusto kong irason. Pasaway ka talaga. O kumain ka na dyan, di ka pa ata kumakain. Kumain na ako, ma. Ha? Saan ka kumain, nak? Tsaka anong kinain mo? Kanina, sa McDo. Kasama mga friends ko. May natira ba sa 500? Wala na, ma. Wala na kasing mura ngayon. Diyos ko, Corinne. Wala na kami bibigay na bound sa'yo bukas. Nangutang na nga lang ako eh. Alam mo mahirap na buhay natin. Tatay mo panikahit sa pagsasaka tapos ikaw di ka man lang nagtitipid. Sana minsan isipin mo rin yung kalagayan namin ng tatay mo. Akala mo ata, nagtatay kami ng pera. Okay lang, ma. Maagang uwian namin bukas kasi kuhaan ng card. Kamusta naman pag-aaral mo, nak? Dami niyong laging gastusin ah. Siguraduhin mo lang, Corinne, na nag-aaral ka ng mabuti ha. Hindi umimik si Corinne, tumalikod at dumiretso sa kanyang kwarto. Matutulog na ako! Kinabukasan, kuhaan ng card nila Corinne at laking gulat ni Corinne ang nakita niya sa kanyang card. Preni, ang baba ng grado ko mga tehu. Yari na naman ako kay Mudra kasi nito kaloka. Same lang tayo be, tayo lang din naman nagkokopyahan eh. Ikaw Corinne, patingin ng grades mo. Hala, ba't mas mababa pa yung grades mo kaysa sa amin? Hindi umimik si Corinne at baka sa kanyang muka ang lungkot.
Doon ka nga bakla, imbes na i-comfort mo, pinapaalala mo pa eh. Sorry na. Nagulat lang ako. Ayos lang yan, pre. Bawi tayo next quarter. Pagka-uwi ni Corinne sa kanilang bahay, saktong kumakain na ang kanyang mama at papa sa hapagkainan at ipinakita niya ang kanyang card sa kanyang mga magulang. Oh, nakauwi ka na pala. Kumain ka na, nagluto ako ng paborito mong adobong manok. Kamusta pala card mo, nak? Patingin? Ano to, Corinne? Ang baba. Ano bang pinaggagawa mo sa school mo? Nag-aaral ka ba na mabuti? Nay, nag-aaral ako. Ewan ko ba? Baka inulaan lang ng teacher ko yung grade na yan. Sigurado ka ba, Corinne? Tingnan mo grado ng anak mo, oh. Dati hindi naman ganyan mga grado niyan. Hayaan mo na, mahal. Nako, Corinne. Akala mo maganda yung ginagawa mo? Grade 12 ka na, Corinne. Bukas sumama ka, kakausapin ko guro mo. Kumain ka na. Busog ako. Matutulog na ako. Nagdabog papuntang kwarto si Corinne. Diba? Tignan mo yung anak mo, lumalaking paurong. Hayaan mo na. High blood ka na naman. Pag ikaw inatake eh. High blood ako sa inyong dalawa. Magandang umaga po, ma'am. Gusto ko lang po sanang malaman kung bakit mababa ang grado na nakuha ng anak kong si Corinne. Magandang umaga po, Mami. Siguro rin po, ang problema po sa anak niyo, Mami, hindi po siya nagre-recite at wala po siyang pinapasang mga homework na pinapagawa ko. Ganun po ba? Pero ang sabi niya po, gumagawa naman po siya, ma'am. Mami, hindi po akong gumagawa ng grades. Taga-compute lang po ako at sila po ang gumagawa ng mga grado nila. May pinapagawa po ba kayong project, ma'am, na naghahalagang 500 sa kanila? Ay, wala po, Mami. Okay po, ma'am. Salamat po. Hinawakan ng kanyang ina si Corinne habang paalis at papunta sa kanilang bahay. Aray! Nay, nasasaktan ako. Yung braso ko. Corinne, ano to? Pinag-aaral ka namin ng mabuti ng ama mo para may pantustos kami sa'yo. Saan mo ginastos yung 500 na binigay ko sa'yo? Ang sabi mo, project. Para ba talaga sa project nyo yon? Ma! Ginastos ko sa iba yon. Ibabalik ko rin. Ba't ka nagsinungaling, Corinne? Pwede mo naman sabihin sa akin na igagastos mo pala sa iba. Corinne, hindi ka naman ganyan dati. Mula naging kaibigan mo yung mga lintik mong kaibigan na yan, naging bulakbol ka na. At kinuha ng nanay niya ang kanyang bag. Isa, akin na yan. Ayaw ko, ma! Corinne, ano tong vape na to? Saka ito nasa maliit na plastic. Tumalikod si Corinne at tumakbo papasok sa kanyang kwarto at sabay nilak. Hoy, Corinne! Ewan ko, Mama Jaja, pero ang bigat sa pakiramdam ng ganito. Ganito na pala talaga pag lumalaki, no? Unti-unting nag-iiba ang ugali ng isang tao. Hindi ko rin alam kung bakit nag-iiba ang ugali ko. Siguro dahil napapatropa na rin at naiimpluwensya ng mga kaibigan. Dumating na ang ama ni Corinne galing sa trabaho at ikinwento niya ang nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Corinne! Isa! Buksan mo yung pinto. Nak! Halika nga dito. Totoo ba yung sinabi ng nanay mo? At tumango ako. Sino nagturo sa'yo niyan na? Mga kaibigan mo ba? Ha? Opo pa. Sila Valerie po at si Ruiz. Saka yung BF ko pong si Gian. Niyaya niya po akong gumamit. Anak naman. Alam mo namang mali yun, di ba? Opo pa, sorry po. Huwag ka nang lalapit dyan sa mga kaibigan mo, anak ha. Pati dyan sa jowa mo. Kasi papakulo ko na talaga yan. Kaya ikaw na lang ang umiwas. Opo pa. Oh, siya. Sige, matulog ka na, anak. Mama mo tulog na, oh. Kausapin mo na lang siya bukas. Good night, Papa. Kinabukasan, napansin ng ina ni Corinne na parang may nararamdaman siya sa kanyang sarili at parang may hindi tama. Kaya nagpakonsulta siya ng kanyang sarili sa ospital. San si Mama pa? Hindi daw maganda pakiramdam, anak. Nasa ospital, nagpa-check up. Oh, una na ako at papasok pa ako. Mag-sorry ka sa mama mo, ha. Alam niya nag-usap tayo kagabi. Saka sinabi ko sa kanya na wag na siya magalit sa'yo. Okay pa. Ingat po.
Thank you po pa. Hindi ko na po uulitin yun. Dok, kamusta naman po ako? Ikinalulungkot kong sabihin, ma'am, sana wag po kayong mabigla. Meron po kayong malalang sakit na kanser na posibleng ilang araw na lang po ang inyong itagal. Labis ang lungkot ang naramdaman ng kanyang ina. Balak niya itong itago sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang kamag-anak dahil ayaw niya itong mag-alala sa kanya. Uy, Prenny, okay ka lang ba? Ba't ang tahimik mo? Pinagalitan kasi ako. Kasi nalaman nilang nagde-vape ako. Saka gumagamit. Ano? Anong gumagamit ng droga? Oo, niyaya kasi ako ni Gian. Kaya ayun, nung nalaman na mababa grade ko, kinuha bag ko. Kaya nakita nila yung vape, tsaka yung etube. Grabe naman, Prenny. Anong sabi? Papakulong ba sila? Hindi, sabi ni Papa. Pero lalayo na daw ako sa kanila. Kasi kung ipapakulong sila ni Papa, baka madamay pa ako. Sa bagay, Prenny, kaya pala ang tahimik mo kanina, nakatulala sa klase. Oo nga eh. Pansin mo pala. Wag mo palang ipagsasabi kahit kanino ha, sa atin lang to. Oo naman, Prenny. Buti nga hindi natin kasama si Richard eh. Ang daldal pa naman nun. Hoy, Corinne! Sige na, Penny, mauna na ako. Okay, bye. Ay, Ate Chona. Yaan mo na tay, may araw din yan. Hindi pinansin ni Corinne si Ruiz at si Valerie. Habang naglalakad mag-isa pa uwi, nakasalubong niya si Gian. Corinne! Hoy, Corinne! Tinatawag kita, hindi mo ako naririnig. Corinne! Pwede ba tumigil ka na? Break na tayo. Hoy, Corinne, bakit? Patuloy ako sa paglalakad at hindi ko sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit. Hoy, Janil! Pauwi ka na pala. Ba't nawala ka kanina? Hoy, Corinne, ikaw pala. May gagawin pa kasi ako eh. Kaya, magmamadali na ako umuwi. Uwi ka na. Sabay na tayo. Tara! Dito na ako. Salamat. Ingat ka. Sige, bye. Thank you. Gabi na nang ako'y makauwi sa aming bahay. Nagulat ako sa aking natatnan. Nakita kong nakahandusay at walang malay si Mama. Ha? Ma! Magising! Mga kapitbahay! Tulong! Nakahingi ng tulong si Corinne sa kanyang mga kapitbahay at tinawagan niya ang kanyang tatay matapos sila makarating sa ospital. Pa, si Mama nasa ospital. May nangyari po. Ano? Nasaan kayo? Nang maputahan ko kayo agad dyan. Nakarating na ang kanyang ama sa ospital at hinihintay na lang ang resulta ng doktor. Dok, kamusta po? Asan na po ang asawa ko? Kamusta po siya? Ikinalulungkot ko po, pero wag po sana kayo mabigla. Meron pong cancer ang misis niyo at posibleng ilang araw na lang din po ang itatagal niya. Maaagapan pa po ba ang nanay ko? Kaya naman po siyang maagapan. Ang kaso po, may kamahalan po dahil may taning na ang buhay niya. Mauna na po ako. Nang luho at nawalan kami ng pag-asa. Labis kong pinagsisiyan ang aking mga nagawa dahil sa isang iglap hindi ko alam na magbabago pala ang lahat. Pagkagising ng kanyang ina, agad nila itong pinausap. Ma, sorry. Sorry din anak kung natasan kita ng boses at nasaktan kita. Sana intindi mo ang mga sinasabi namin sa'yo ng papa mo. Dahil para sa'yo rin naman yun. Sorry anak. Mahal kong hindi ko sinabi agad sa'yo yung bagay na to. Dahil natatakot ako na mas mag-alala kayo sa akin. Mahal naman. Bakit hindi mo naman sinabi sa amin agad? E di sana, naagapan pa natin ng maaga. Sorry mahal.
Ayoko lang kayong mag-alala. Hayaan mo na, mahal. Maghanap kami ng mautangan para gumaling ka agad. Mahal, hayaan mo na. Mas mahihirapan lang tayo kung mangungutang lang tayo, saka marami na tayong utang. Huwag na natin palakihin. Ma, paano ka? Basta ma, gagawa kami ng paraan ni Papa. Pa, bibili lang ako ng umagahan natin. Pabantay si Mama, ha? O sige anak, mag-ingat ka. Lumabas ng ospital upang mamili ng prutas para sa kanyang magulang at nangutang na rin sa kanyang mga kapitbahay at nakita niya ang dalawa niyang kaibigan. Hoy, Preni, kamusta na? Miss ka namin na. Hindi ka pumasok kanina. May nangyari ba, te? Si nanay kasi, may cancer. Ilang araw na lang daw ang itatagal, sabi ng doktor. Huy, totoo ba? Oo, ate, kakarinig mo lang eh. Kamusta naman si Tita Preni? Ayos lang ba pakiramdam niya? Nagpapahinga. Te, baka meron din kayo dyan. Nangangailangan kasi kami. Para maipagamot namin si Mama. Sensya na, Preni ah. Ito lang mabibigay namin, walang-wala na rin kasi kami. Sana makatulong. Te, sensya na rin ha. Di kalakihan, pero sana makatulong din. Salamat sa inyo. Uy, malaking tulong na to, oh. Pagdating nila sa ospital, nakita niya ang papa niya na nakaupo sa labas at nakayuko. Opa, ba't ka nandyan? Si Mama okay na ba pakiramdam niya? Bumili ako ng prutas saka mga pagkain. Nakautang na rin ako. Anak, si mama mo. Wala na. Bakit ka naman nang-iwan? Ma! Sorry kasi hindi ka magiging mabuting anak. Sorry po sa lagi kitang sinusuway. Sorry ma, sorry po. Nagbigay ng buhay ko, buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Makalipas ang ilang araw, nalibing na ang aking ina. At mayroon pa rin sakit at kirot sa puso dahil sa mga nangyari. Labis ako nagsisisi sa aking mga nagawa at hindi ko man lang naipagmalaki sa kanya ang kanyang luto na paborito kong adobong manok. Simula nun, nag-working student na ako at natuto na akong tumayo sa aking mga sariling paa. Opo, kumusta? Okay ka lang ba dyan? Nag-aalala kami ng lola mo. Baka napapabayaan ka na ng ama mo. Hi Lolo, kayo po pala yan. Lumalaki na ako, kaya ko na po sarili ko. Hindi na tulad ng dati. Umaasa lagi ako kay Mama at Papa. Buti naman ako. O ito lola mo, gusto kong kausapin. Miss ka na. Apo, miss ka na ni Lola. Miss ko na rin kayo, Lola. Bibisitahin ko po kayo dyan, Lola, pag may time ako. Sige na la, at may pasok pa po ako. Sige, Apo. Mag-ingat lagi, ha? Opo, Lola. I love you. I love you po. Habang kumakain ako at umiiyak dahil napawi konti ang bigat na nararamdaman ko dahil kinamusta ako ng aking lolo at lola. Nang biglang may nag-doorbell. Ma'am, Shopee po kay Corinne. Ay, wait lang, kuya. Magkano po? 125 lang po, ma'am. Ito po, kuya. Thank you. Nang mabuksan niya na ang parcel, laking tuwa niya at may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Ang binili niyang picture frame para sa litrato ng kanyang ina. Habang naghuhugas ng plato, napatingin siya sa picture frame ng kanyang ina. At napangiti dahil naaalala niya ang pagmamahal at ipinakitang pag-aalaga sa kanyang ina na hindi kayang gawin ng ibang ina.